Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Muli sa tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, atin munang ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa ating gabay sa hapong ito. Utang loob. Utang loob, napakatinding utang, utang loob. Ito ang utang na kailanman hindi natin maaring mababayaran. Hindi ito katulad ng uutang tayo ng salapi, hiram tayo ng salapi, bayaran natin ng may tubo, bayad na tayo, sobra pa ang binabayad natin, o anumang mga material na bagay. Pero ang utang loob ay napakahirap. Ito ay hindi maaring mababayaran habang tayo ay nabubuhay. Tulad halimbawa, nung tayo ay nasa high school hanggang sa tayo ay nasa college na. Laging paalaala sa atin ng ating yumaong ama, ay kung ayaw nating magkaroon ng utang na hindi natin kayang babayaran, huwag tayong uutang ng loob. Minsan nga, nangyari sa buhay ng inyong kagabay ang bagay na ito. Bago pa lamang tayo noon sa larangan ng pamamahayag, ng kailangan natin, ang opisina, ilaw, mga bagay-bagay na kailangan bilang patnugod ng isang maliit na lingwang pahayagan, panlalawigan. At isang kaibigan natin ang nag-alok ng isang maliit na pwesto, maganda naman kahit maliit, at tamang-tama lang ang kanyang lugar. At ito ang dito tayo nagsimula hanggat sa medyo lumaki ang ating pahayagan. Ngunit ang kaibigan natin ito ay biglang nagiging politiko. At alam naman natin, tayo mga periodista, tayo ang tinatawag na bantay aso ng lipunan. At isang panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang local official, nagkaroon ng sinasabi nating anomalya na maaring sinadya o hindi sinadya. At ito ay naitago ng ibang mga mamamahayag na kanyang nilalangisan. Ngunit iniisip natin ang ating tungkulin. Mas naisip natin, mas matimbang sa atin ang halaga ng ating tungkulin. Kaya inilabas natin ito sa ating pahayagan. At hindi tayo nagkakamali, bigla niya tayong pinatawag, sinumbatan niya tayo na nakatulong daw siya sa atin at hinudas natin siya. Nagiging hudas na tayo sa kanya. Hindi na tayo umiimik sapagkat mukha namang totoo ang kanyang sinasabi. Hanggat sa dumating yung panahon na may isang pangyayari din, paalis na siya sa kanyang pagka-politiko, tinatapos na lamang niya ang kanyang tungkulin nang may inilabas na mga balita na hindi maganda hinggil sa kanyang panunungkulan. Hindi kami nag-uusap dahil mula nga nang nagalit siya sa atin, umiiwas na tayo sa kanya at iniiwasan na rin niya tayo. At hindi tayo nagpapaalam sa kanya, sinagot natin yung matinding isyu laban sa kanya. At siya naman ay very happy, natutuwa. At sabi niya sa atin, pare, maraming salamat, hindi ko ito makakalimutan. Ganun pa man, sa tuwing maalaala ko ang malaking naitulong niya sa atin, kahit na masasabi natin bayad na ako dahil nakagawa rin ako ng isang kabutihan sa kanya na kanyang ikinatuwa, naiisip ko pa rin na minsan nagiging traitor ako sa kanya. Minsan nagiging hudas ako sa kanya. Kaya naalaala natin ang sinasabi ng ating ama. Huwag kang mangutang ng utang loob. Sapagkat mababayaran mo man ito, utang pa rin ito habang ikaw ay nabubuhay. Sapagkat darating ang mga pagkakataon na maalaala mo o kaya sumbatan ka ng iyong pinagkautangan ng loob. Napakahirap totoo ng magkaroon ng utang loob.
Kaya mga kagabay, kung mangyayari sa inyo na magiging makasamaan mo ng loob, ang nautangan mo ng loob, marahil isa lamang ang dapat gawin. Kung hindi kayong magkaunawaan, maghintay na lamang tayo ng panahon na mahilom ang sugat ng hindi natin pagkakaunawaan sa nakautangan ng loob at sa nakautang ng loob. Pero hindi natin maiwasan, sapagkat tayo bilang tao hindi nag-iisa sa mundong ito. Hindi tayo maaring mabubuhay para lamang sa ating sarili. Kailangan natin ang isa't isa. At bawat tulong na ating matatanggap, bawat tulong na ipagkakalob sa atin ng ating kakilala, ng ating kaibigan, isa lamang ang ibig sabihin. Ito ay ang tinatawag nating utang loob. Ngunit nakakalungkot, hindi maiwasan na darating at darating pagkakataon, sapagkat walang forever sa mundong ito. Walang forever sa sanlibutan. Lahat may ending. Lahat may katapusan. Yung sinasabi nilang friends forever, wala yan. Lahat ng bagay na lahat ng mga bagay sa mundo, temporal lamang, pansamantala lamang. Hindi tatagal. Isa lamang ang forever, ang ating kaluluwa. Isa lamang ang dapat nating ingatan sa mundong ito, ang ating dignidad habang tayo ay nabubuhay. Kung tayo ay magkautang loob sa ating kapwa, iwasan natin ang makagawa sa kanya ng anumang bagay na maaari siyang masaktan. Dahil maghilo man ang sugat ng ating nagawa sa kanya, nasa konsensya pa rin natin. Uusigin pa rin tayo ng ating budhi na bakit inaaway natin o binigyan natin ng sama ng loob ang isang taong nautangan natin ng loob. Ito ang napakahirap na utang. Utang na hindi natin mababayaran habang tayo ay nabubuhay. Hindi natin mababayaran. Maaring 10 beses tayong nakagawa ng kabutihan sa isang taong minsan lamang nakatulong sa atin, kung ang pagtulong na yan ay napakabigat ng halaga. Nakagawa ng kabutihan para sa atin, tulad nga ng ating salaysay kanina, hinggil sa ating pagiging periodista. Dahil sa binigay niyang opisinang libre, mga facilities, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Iniisip din natin, habang tayo ay nabubuhay, bakit kailangan magkaroon tayo ng utang loob? Ngunit isa lamang ang kasagutan. At ito ay dapat natin itatanim sa ating mga kaisipan. Hindi tayo nag-iisa sa mundo ito. Hindi tayo mabubuhay para sa ating sarili lamang. May pananagutan tayo sa isa't isa. Kaya nga mayroong doktor, mayroong janitor, mayroong abogado, mayroong teacher, mayroong pare. Kanya-kanya. Kung kailangan natin ng bahay, tatawag tayo ng karpintero. Kung kailangan natin ng kutsi, tatawag tayo ng salesman ng kutsi. O kaya pupunta tayo sa kasa ng mga kutsi. Hindi tayo maaring mabuhay na mag-iisa. Kaya hindi natin maiwasan ang tayo ay magkaroon ng utang loob sa ating kapwa. Ngayon, tayo na lamang ang mag-isip. Halimbawa, may natulungan tayo. Huwag nating isipin na nakatulong tayo. Kalimutan natin. Sapagkat kung iisipin natin na nakatulong tayo, ay babalik at babalik sa atin na manunumbat tayo.